huwag kang matakot sa anumang hamon, lalo na't kung alam mo naman kung ano ang iyong pinaglalaban. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po yung mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating na babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Abigail Rait na nakarelasyon at naanakan noon ni Francis Magalona hinamon ng mga netizens na ipa-DNA test ang kanyang anak na si Gayle Francesca upang mapatunayan kung totoong anak nga ba ito ni master rapper Francis M. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Habang patagal nga ng patagal ay mas lalo pang lumalaki ang issue tungkol sa paglantad at pag-amin sa publiko ng dating flight attendant na si Abigail Rait tungkol sa pagkakaroon nito ng anak kay Francis Magalona. At sa pag-amin nga ni Abigail sa publiko ay binomba naman siya ng mga komento sa social media ng ilang netizens. Sa ilang komento sa Facebook, ilang netizens ang humiling kay Abigail Rait na patunayan ang kanyang mga claim sa pamamagitan ng DNA test para makuha ni Francesca ang nararapat sa kanya mula sa kanyang ama. Sa pamamagitan kasi ng DNA test ay magkakaalaman na talaga kung totoo nga ba ang mga naging pahayag ni Abigail. Ito kasi ang pinakamabisang paraan para mapatunayan kung si Francesca nga ba ay may dugong Magalona. Kahit kasi inamin nila na naging kumbinsido sila sa naging pag-amin ni Abigail, ay mas maganda pa rin na ipa-DNA ang kanyang anak para matapos na rin ang mga hinala ng iilan na ginagamit lang nila ang pangalan ng yumaong rapper. Komento pa ng isang netizen, let's say totoo yung kwento ng babae, pero kawawa naman si Francis Magalona dahil hindi na niya mapagtatanggol yung sarili niya. I think it's just right to have a DNA test para malaman yung katotohanan. Dagdag pa ng iba, could see the lady is telling the truth, next is DNA test. Third is it would be a good story to condition the daughter in Itbulaga. She has a talent and she is charming like her dad, still love Francis Magalona. Pero ayon naman sa ibang netizens, ay hindi na daw kailangan pa ng DNA test, sapat na daw ang mga pag-amin ni Abigail. Dahil detalyado naman daw ang kanyang mga pahayag at yung itsura pa lang daw ng anak niyang si Gayle Francesca ay kamukhang kamukha na daw ng ama niyang si Francis M. Ultimong talento daw nito ay namana din ni Francesca sa kanyang ama, kaya wala na daw rason para magpa-DNA pa. Ang nais lang naman daw ni Abigail ay mabigay ang karapatan para sa anak niya, tsaka wala na naman daw silang hahabulin dahil matagal nang pumanaw si Francis M. Sabi pa ng mga nagtanggol kay Abigail Rait at sa anak nitong si Francesca, ay wala daw karapatan ang mga nagdedemand na netizens na utusan si Abigail na ipa-DNA test ang anak, at ang pwedeng magdemand lang daw ay ang pamilya Magalona. Kung nabubuhay nga lang daw si Francis M ngayon ay baka maging proud pa ito sa kanyang anak, dahil bukod sa maganda, ay napakarami pang talent. Hinalintulad pa nila ang kwento ni Abigail kay Joanna Bacosa na lumantad sa publiko na nakarelasyon ni Manny, upang kilalanin ang kanilang anak na si Emmanuel Bacosa Pacquiao, na ngayon ay tanggap na ni Jinky at ng mga anak niya, na kasalukuyang nakakasama ni Manny sa training at tinuturuan niya pa ito. Samantala, kung tutuusin daw ay walang kasalanan si Gayle Francesca, dahil naging bunga lang daw ito ng pagmamahalan ni Abigail Rait at Francis Magalona. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Tama naman po yun mga tagapanood, wala naman po talagang karapatan ng mga netizen na utusan si Ma'am Abigail Rait na ipa-DNA test yung anak niya para lang mapatunayan na ito po'y anak ni Francis Magalona. Ang tanging pwede lang po mga tagapanood na humiling neto para mapatunayan talaga is yung pamilya po ni Francis Magalona, lalong-lalo na po yung asawa niya na si Ma'am Pia Magalona po. At yung mga anak na rin siyempre para po talagang makumbinsi sila na ito'y anak nila. Hindi po ba mga tagapanood? Pero yung sinasabi po ng isang komento na hindi na kailangan patunayan sa DNA test dahil kamukhang-kamukha naman po ni Francis Magalona daw at kumbinsido naman po sila dito sa sinasabi po ni Ma'am Abigail Rait. Opo, mga tagapanood, andun na po tayo. Sige, kumbinsido na tayo
kamukha po talaga ni Francis M, pati talent. Pero mga tagapanood, lagi po nating tatandaan, di ba? Hindi naman po dahil dun lang natatapos yon na kesyo kamukha, talented din, sasabihin na po natin anak. Hindi po ba mga tagapanood? Kasi meron din po dyan mga tagapanood, kahit hindi mo kadugo, kahit hindi mo kaano-ano, pero kamukha mo. Di ba? Kahawig mo talaga, pati sa talento nakukuha mo. Minsan yung mannerism, kuhang-kuha din po. Pero hindi nyo po anak yun, mga tagapanood, di ba? Marami pong ganon. Wala naman pong basihan yun mga tagapanood na como katalented mo, kamukha mo is anak mo na talaga. Tanging ang makakapagpatunay talaga niyan is pag nagpa-DNA po. Hindi po ba mga tagapanood? Pag hiniling po, bakit hindi? Pero kung hindi naman hinihingi ng pamilya ni Francis Magalona, na kay Ma'am Abigail na po yung kung paano niya patutunayan. Total, marami naman din po siyang pinakitang ebidensya na meron po talaga silang relasyon. Nagkaroon po sila naging relasyon po nila ni Master Rapper Francis Magalona. So, yung iba kumbinsido, yung iba po hindi. Kasi gano'n naman po talaga mga tagapanood. Hindi naman po magkakaparehas yung ating opinion patungkol dito. Meron pa ngang iba dyan, sinasabi, ano lang daw yan, nagpapasikat lang dahil may gustong abutin sa buhay, may gustong tawag netong makamit. Di ba, meron din nagsilabasan po ngayon na tatakbo nga sa politika, lumabas dahil yung anak po, si Francesca, gusto mag-artista, gustong lumabas sa television, kaya ganyan, pinapabango yung pangalan. Marami po, samot-sari pong lumalabas na mga komento ng mga netizen po, mga tagapanood. Hindi po talaga pare-parehas yan. Pero kung ako po ang tatanungin mga tagapanood, siyempre mas gusto ko po yun na magpa-DNA test po sila. Para po mapatunayan po talaga na legal yung kanilang claim na anak po si Francesca ni yumaong Master Rapper Francis Magalona. Hindi po ba mga tagapanood? Ito po yung akin. Ito yung sarili ko pong komento at opinion. Para po, hindi naman po dahil para i-convince sila nga lahat. Para po talaga mapatunayan din po nila. Hindi po ba mga tagapanood? Kasi kung wala naman po silang tinatagong iba, katulad po ni Ma'am Abigail Wright, kung talagang malinis po intention niya at wala po silang tinatago at kung talagang totoo pong anak po ni Master Rapper, di ba? Hindi po sila matatakot na ipa-DNA po yung anak nila. Hindi po ba mga tagapanood? Siyempre kahit naman ako, magulang ako, sige, anak namin yan. Siyempre malakas po ang loob mo na ipa-DNA yan dahil alam mo naman na sa'yo talaga yan at totoong anak mo. Yun po sa akin, mga tagapanood. Pero ang decision po, mananatili po sa kanila. Bahala po sila kung ano po yung gusto nila. Basta tayo is abang-abang lang po tayo kung ano po yung tunay. Kung anak man po siya ni Francis Magalona, edi susuportahan po natin siya. Gaya po ng pagsuporta natin noon kay Master Rapper Francis Magalona. Ngayon po, kung hindi naman siya yung magiging anak ni Francis Magalona, edi suportahan pa rin dahil talentado naman yung bata, di ba? Pero mas mainam pa rin po yung mga tagapanood is mapatunayan po talaga nila gamit ang DNA test na ito po ay lehitimong anak po ni Francis Magalona. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan niyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.